Isang malakas na kalabog ang pumunit sa katahimikan ng gabi, mas malakas pa sa kulob na kasabay ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Napatigil sa pagtatakip ng butas sa kanilang bubong si Ara. Nanigas siya sa kinatatayuan, hawak ang isang basahan habang pinakikinggan ang papalakas na ugong ng isang sasakyan. Hindi pangkaraniwang tunog iyon sa kanilang lugar, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Ang mga truck ng basura ay sa umaga dumadaan, hindi sa gitna ng isang bagyo. Mabilis ang pagharurot ng gulong sa putikan, palapit ng palapit, hanggang sa bigla itong huminto sa di kalayuan. Saglit na katahimikan, at pagkatapos ay narinig niya ang pagbukas ng pinto ng isang van. At sumunod ang isa pang kalabog. Mas mahina, ngunit mas nakakakilabot. Isang tunog na parang mabigat na sako ng bigas na ibinagsak sa basang lupa. Muling sumarado ang pinto, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina, at sa isang iglap, parang hangin naglaho ang sasakyan, iniwan lang ang dagundong ng kulog at ang walang katapusang patak ng ulan. Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Nalalamig ang pawis sa kanyang likod. Huwag kang makialam, Ara, bulong niya sa sarili. Huwag. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa isip niya. Sa lugar na tulad ng ulingan, ang pakikialam ay pwedeng mga hulugan ng kamatayan. Ang makita ang hindi dapat makita, ang marinig ang hindi dapat marinig, iyon ang mga bagay na iniiwasan ng lahat para lang mabuhay kinabukasan. Sumilip siya sa kanyang likuran, sa maliit na espasyo kung saan mahimbing na natutulog si Bunso, ang kanyang 7 taong gulang na kapatid. Nakabaluktot ito sa ilalim ng nag-iisang kumot nilang manipis, hindi alintana ang lamig, ang ingay, o ang panganib na nasa labas. Para sa kanya, si Bunso ang lahat. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga para magkalkal ng basura. Ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang gutom. Ang huling piraso ng kanyang pamilya na kailangan niyang protektahan. At dahil doon, dapat siyang matakot. Dapat niyang ipinid ang kanilang pinto na gawa sa yero at magkunwaring walang narinig. Pero may bumubulong sa puso niya. Isang tinig na mas malakas kaysa sa takot. Paano kung may kailangan ng tulong? Paano kung may naghihinalo? Hindi niya mapigilan ang sarili. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang kanilang gasera. Ang maliit na apoy sa loob nito ay sumayaw-sayaw, parang puso niyang kumakabog ng malakas. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob, at dahan-dahang lumabas sa rumaragasang ulan. Ang putik ay agad na lumubog sa kanyang mga paa. Ang malamig na hangin ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Itinaas niya ang gasera, at ang munti nitong liwanag ay gumapang sa madilim na paligid. At doon, sa gitna ng tambak ng mga basang karton at plastik, nakita niya ito. Isang bunton. Sa unang tingin, mukha lang itong isa pang basahan na tinapon. Pero habang lumalapit siya, unti-unting nabuo ang isang anyo. Anyo ng isang tao. Isang lalaking nakasubsob sa putik. Napasinghat si Ara, napatakip ng bibig. Ang paligid ng lalaki ay may kakaibang kulay. Mas maitim kaysa sa putik. Kahit sa dilim, alam niya kung ano yon. Dugo. Umatras siya ng isang hakbang. Ang lahat ng takot na pilit niyang iwinaksi ay bumalik na parang isang malaking alon. Sino ito? Anong nangyari sa kanya? Baka kriminal. Baka may kaaway na babalik para tapusin ang trabaho. At kapag binalikan siya, madadamay sila ni Bunso. Tatalikod na sana siya. Tatakbo pabalik sa loob ng kanilang barong-barong at kalilimutan ang lahat. Ngunit may narinig siyang mahinang ungol. Isang tunog ng paghihirap. Natigilan siya. Hindi ito isang bangkay. Isa itong taong buhay. Isang taong nag-agaw buhay. Ang imahe ni Bunso ay muling pumasok sa kanyang isipan. Paano kung ang kapatid niya ang nasa kalagayang iyon? Iiwanan ba niya? Tatalikuran ba niya? Hindi. Kahit kamatayan pa ang kapalit. Nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng awa at determinasyon. Bumalik siya sa tabi ng lalaki. Maingat niyang ipinatong ang gasera sa isang tuyong kahoy. Kuya! Kuya, gising di. Bulong niya pero walang sagot. Hinawakan niya ito sa balikat. Mabigat. Basang-basa. Nandidiri man sa putik at dugo, isinantabi niya yon. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinimulan niyang hilahin ang lalaki palayo sa tambakan. Dumudulas ang kanyang mga paa. Bumibigay ang kanyang mga braso. Ngunit sa bawat paghila, iniisip niya ang mahinang ungol na narinig niya.
Pagdating sa pintuan ng kanilang munti at gumigewang na tahanan, halos masuka siya sa pagod. Ngunit nagpatuloy siya, hinihila ang lalaki papasok, hanggang sa mailapag niya ito sa sahig na lupa, malayo sa umuulan. Hinal na hinal siyang napaupo. Itinapat niya ang gasera sa mukha ng lalaki para makita ito ng malinaw. At doon siya natulala. Sa kabila ng putik, mga galos, at dugo na dumadaloy mula sa isang sugat sa kanyang ulo, hindi maikakaila ang anyo nito. Makisig. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may panga na tila inukit. Ang suot nitong polo, kahit punit-punit na, ay halatang gawa sa mamahaling tela. Hindi ito taga rito. Galing ito sa ibang mundo. Isang mundong hindi niya kailanman mapapasok. Nag-aalalang hinawakan niya ang noo nito. Napapaso siya sa init. Mataas ang lagnat nito. At ang sugat sa ulo ay patuloy pa rin sa pagdurugo. Ang katotohanan ay biglang bumagsak sa kanya na parang isang malaking bato. Nagdala siya ng isang malaking problema sa loob ng kanyang tahanan. Wala siyang pera. Wala siyang gamot. At sa kanyang tabi, natutulog ang kapatid niyang walang kamalay-malay. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi habang bumubulong sa hangin. Diyos ko, anong gagawin ko? Paano kung mamatay siya rito? Ang matinding sakit sa kanyang ulo ang unang gumising sa kanya. Isang sakit na kumikirot, pumipintig kasabay ng isang malayong ugong sa kanyang pandinig. Madilim. Mabigat ang kanyang mga talukap. Sinubukan niyang imulat ang mga ito, ngunit parang may 1,000 kilong nakadagan. Sumunod ang amoy. Isang halo-halong amoy ng nabubulok na bagay, ng putik, at ng usok. Hindi niya alam kung nasaan siya, pero sigurado siyang hindi ito ang kanyang kwarto na amoy mamahaling pabango. Hindi ito ang malinis na hangin ng kanyang opisina. Ito ay amoy ng kahirapan. Amoy ng paghihirap. Saan ako? Iyon ang tanong na umikot sa kanyang isipan, ngunit kahit ang pag-iisip ay nagdudulot ng isa na namang bugso ng sakit sa kanyang ulo. May naramdaman siyang malamig at basang bagay na marahang dumadampi sa kanyang noo. Dahan-dahan. Maingat. Ang bawat dampi ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa nag-aapoy niyang balat. Ang pag-aalagang iyon ay isang bagay na pamilyar, ngunit ang lugar ay hindi. Sa wakas, gamit ang lahat ng natitirang lakas, nagawa niyang bahagyang imulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Isang maliit na ilaw na sumasayaw sa dilim ang una niyang nakita. Isang gasera. At pagkatapos, isang mukha. Ang mukha ng isang babae, nababalot ng anino at ng ginintuang sinag mula sa ilaw. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ang pagkagat sa ibabang labi habang pinupunasan nito ang kanyang noo. Ang buhok nito ay bahagyang magulo, may ilang hibla na tumatakas mula sa pagkakatali. Simple lang ang kanyang mukha, walang kolorete, ngunit may isang uri ng kagandahan na payapa at dalisay. Langit ba to? Naisip niya sa gitna ng kanyang pagkahilo. Isa ba siyang anghel? Gising ka na ri. Isang mahinang boses ang kanyang narinig. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang tuyong ubo lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Muli siyang napapikit. Ang kaunting pagsisikap na iyon ay tila umubos sa lahat ng kanyang lakas. Ang mga sumunod na oras, o baka mga araw, hindi niya matiyak, ay isang malabong panaginip. May mga pagkakataong nagigising siya sa gitna ng kadiliman, at naroon pa rin ang anghel, binabantayan siya. Nararamdaman niya ang mga kamay nitong maliit at medyo magaspang, ngunit puno ng pag-ingat habang tinutulungan siyang uminom ng mapait na gamot. Minsan, sinusubuan siya nito ng isang mainit na lugaw na halos walang lasa, ngunit nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang sikmura. Isang umaga, ang gumising sa kanya ay hindi ang sakit, kundi isang ingay mula sa labas. Isang debateryang radyo, garalgal ang tunog, ngunit sapat na para marinig niya. Ulat, ang nag-iisang tagapagmana ng De Villa Group of Companies, ang si Marco De Villa, ay nananatiling nawawala matapos ang hinihinalang kidnapping ni Marco De Villa. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Iyon ang pangalan niya. Biglang bumalik ang mga pira-pirasong alaala. Isang sako sa kanyang ulo. Ang sakit ng pagkakatali sa kanyang mga kamay. Ang pagbagsak mula sa isang humaharurot na sasakyan. Nananatili siyang nakapikit, ngunit ang kanyang isip ay gising na. Narito ang mensahe ng kanyang ina, si Donna Esmeralda de Villa. Ang boses ng kanyang ina.
Kahit sa garalgal na radyo, nandoon ang kapangyarihan at ang desperasyon. Marco, anak ko, nasaan ka man, bumalik ka na. Ibibigay ko ang lahat, marinig ko lang muli ang boses mo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na buhay siya. Ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Sa isa pang pagkakataon, naimulat niya ang kanyang mata ng mas matagal. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang paningin. Nakita niya ang babae, si Ara, na hinahati ang isang maliit na piraso ng pandesal. Ang kalahati ay ibinigay nito sa isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa sulok, na maingat na nakatingin sa kanya. Si Bunso. Ate, gising na po siya, bulong ng bata. Ninisyan lang siya ni Ara. Hayaan mo lang siya, Bunso. Kailangan niyang magpahinga. Tinitigan ni Ara ang natitirang kalahati ng tinapay na nasa palad niya. Nakita ni Marco ang gutom sa mga mata nito. Ngunit pagkatapos ng isang sandali, muli nitong binalot ang tinapay sa isang maliit na papel at itinabi. Uminom lang ito ng isang basong tubig. Naramdaman ni Marco ang isang kirot sa kanyang dibdib na hindi dulot ng anumang sugat. Isang hapdi na dulot ng hiya at ng nag-uumapaw na pasasalamat. Ang babaeng ito, na wala ring halos anuman sa buhay, ay isinasakripisyo ang sarili niyang pagkain para sa kanya, isang estranghero. Kailangan niyang makabangon. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang sabihin kung sino siya para matulungan niya ito, para mabayaran ang kabutihang ipinapakita nito. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Dinama niya ang sahig, itinukod ang kanyang mga siko. Umungol siya sa sakit. Napalingon si Ara, nanlaki ang mga mata. Huwag kang bumangon. Mahihilo ka. Ngunit hindi siya nakinig. Ipinilit niya, nanginginig ang mga braso, hanggang sa bahagya siyang nakaupo. Umikot ang kanyang paningin. Ang sakit sa kanyang ulo ay halos magpapadilim sa kanyang paningin. Ara ni. Hirap na hirap niyang sabi, ang pangalan na narinig niyang tawag ng bata kanina. Ako si Yu. Ngunit iyon na ang huli niyang nasabi. Ang sahig, ang dingding, ang nag-aalalang mukha ni Ara, lahat ay umikot ng mabilis bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Bumagsak siya pabalik sa sahig. Kuya! Kuya! Sigaw ni Ara, dali-daling lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang pulso. Sinubukan niyang pakinggan ang kanyang hininga. Katahimikan. Wala siyang maramdaman. Wala siyang marinig. Ang init na kanina lang ay naroon, biglang nawala. Ang dibdib na kanina lang ay bahagyang umaangat, ngayon ay hindi na gumagalaw. Nanigas si Ara, at isang malamig na takot ang gumapang sa buong katauhan niya. Patay na siya. Huminga ka, kuya. Huminga ka. Iyon ang paulit-ulit na sigaw ni Ara habang niyugyog ang lalaking walang malay. Ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib ay mas malamig pa kaysa sa sahig na lupa sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Hindi. Hindi pwedeng dito siya mamatay. Hindi sa kanyang mga kamay. Bunso, kumuha ka ng tubig, utos niya, nanginginig ang boses. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, may narinig siyang mahinang ungol. Natigilan siya. Niyugyug niya ulit ito, mas marahan na ngayon. Kuya. Muli, isang ungol. At pagkatapos ay isang malalim na paghinga. Napahagulgol si Ara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na ginhawa. Buhay siya. Hinimatay lang pala siya. Napasubsob siya sa sahig, hinahabol ang sariling hininga, habang ang mga luha ng ginhawa ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Ilang araw pa ang lumipas. Sa tulong ng gamot na binili niya mula sa pinagbentahan ng isang linggong ipon ng bote at bakal, at sa walang sawang pag-aalaga, unti-unting bumalik ang lakas ng estranghero. Isang hapon, naabutan siya ni Ara na nakaupo na sa labas ng kanilang barong-barong, nakatingin sa malayo kung saan naglalaro ang mga bata sa gitna ng mga bundok ng basura. Ang araw ay banayad at wala ng bakas ng bagyong nagdala sa kanya rito. Umupo si Ara sa isang lumang bangkito, may ilang talampakan ang layo sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na mag-uusap sila ng pareho silang nasa tamang pag-isip. Salamat, sabi ng lalaki, ang boses ay malalim at kalmado na ngayon, hindi nagaralgal. Salamat sa lahat. Napayuko si Ara, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Wala yon, kuya. Marco. Napatingin siya. Po. Ang pangalan ko, Marco, sabi nito, at sa unang pagkakataon, ngumiti ito sa kanya.
Hindi isang malaking ngiti, kundi isang bahagyang pag-angat lang ng sulok ng labi nito. Pero sapat na yon para biglang kumabog ng mabilis ang puso ni Ara. Huwag mo na akong tawagin kuya. Marco Lee. Inulit niya ang pangalan sa isang bulong. Parang hindi bagay ang pangalang iyon sa lugar na ito. Masyadong malinis, masyadong makapangyarihan. Ako naman si Ara. Araceli. Ara, sabi ni Marco, at ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan ay parang isang musika. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Ara. Nag-iwas siya ng tingin, hindi sanay sa ganoong klase ng atensyon. Kailangan ko nang maghanap ng cellphone, pag-iba ni Marco ng usapan. Kailangan kong tawagan ang mga tao ko. Nag-aalala na sigurado sila. Wala siyang cellphone. Sino ba namang mga ngalakal ng basura ang may pambili niyon? Itinuro niya si Marco sa dulo ng kanilang eskinita, sa maliit na tindahan ni Aling Nena. Habang naglalakad sila, ang lahat ng mga mata ay nasa kanila. Ang mga tsismosa ay nagbubulungan. Si Marco, kahit na ang suot lang ay isang lumang shirt na ipinahiram sa kanya, ay hindi pa rin maikakaila ang tindig. Matangkad, diretso ang likod, at may aura ng isang taong sanay na pinagsisilbihan. Nang makahiram sila ng cellphone, lumayo ng kaunti si Ara para bigyan ito ng espasyo. Narinig niya ang pagbabago sa boses ni Marco. Naging mas may otoridad. It's me. Yes, I'm alive. I'll send the location. Be discreet. Pagkatapos ng tawag, bumalik ito sa tabi niya. Ang mga mata ng buong komunidad ay nasa kanila pa rin. Habang naghihintay sila, naupo ulit sila sa labas. Si Bunso, na kanina patakot na lumapit, ay dahan-dahang lumapit sa kanila, dala ang isang sirang laruang kotse. Tinitigan ni Marco ang bata. Kapatid mo? Opo, sagot ni Ara, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Si Emmanuel, pero Bunso ang tawag namin. Anong pangarap mo para sa kanya, Ara? Tanong ni Marco, ang mga mata ay seryoso. Nagulat si Ara sa tanong. Walang nagtatanong sa kanya ng ganoon. Ang mga pangarap ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Makaeskwela lang po siya matutong magbasa at magsulat para hindi niya kailangang mamulot ng basura paglaki niya. Okay na po yon. Tumingin si Marco mula kay Bunso patungo kay Ara, at may nakita si Ara sa mga mata nito, isang pangako. He will, sabi ni Marco nang may kasiguraduhan. Pupunta siya sa pinakamagaling na eskwelahan. Ako ang bahala. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Ara. Isang pag-asa, isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang biglang nabuhay sa kanyang dibdib. At bigla narinig nila ito. Isang malayong ugong. Papalakas ng papalakas. Lahat sila ay napatingala sa langit. Isang itim na helicopter ang paikot-ikot sa itaas nila, ang malakas na hangin mula sa elisin nito ay nagpapalipad ng mga alikabok at mga tuyong dahon. Kasabay nito, mula sa makipot na daan, dalawang makintab na itim na sasakyan ang maingat na gumagapang sa putikan. Huminto ang mga ito sa hindi kalayuan. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit, gumagawa ng harang sa paligid nila. Ang buong ulingan ay lumabas para manood. Ang lahat ng ingay ay tila huminto. Tumayo si Marco. Sa isang iglap, hindi na siya ang pasyenteng inalagaan ni Ara. Siya na ulit ang siye. Ang makapangyarihang si Marco de Villa. Lumingon siya kay Ara. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Tanging sila na lang dalawa ang naroon. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang magaspang at may kalyo niyang kamay ay tila lumubog sa malambot at malinis nitong palad. Naramdaman ni Ara ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang braso. Sumama ka sa akin, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Kasama si Bunso. Babaguhin natin ang buhay niyo. Nakatitig lang si Ara, hindi makapagsalita. Ang isip niya ay blanko. Isang lalaking nakasuit ang lumapit at magalang na binuksan ang pinto ng sasakyan para kay Marco. Bago pumasok, muli siyang tiningnan ni Marco, ang kanyang mga mata ay nangungusap, naghihintay ng sagot. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Pumasok si Marco sa sasakyan. Sumara ang pinto. Dahan-dahang umandar ang mga sasakyan palayo, iniwan ang mga bakas ng gulong sa putik. Ang helicopter ay umikot ng isa pa bago tuluyang naglaho sa kalangitan. Naiwan si Ara na nakatayo, tulala. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay nagsimula ng maging isang malakas na ingay.
Si Bunso ay humihila sa dulo ng kanyang damit. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang init na iniwan ng kamay ni Marco sa kanyang palad. At ang mga salitang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, sumama ka sa akin. Babaguhin natin ang buhay niyo. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng basura na kanyang kinalakihan, at ang mundong kumikinang na inaalok sa kanya. Alin ang pipiliin niya? 2 araw. 2 araw na ang mga salita ni Marco ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Ara. Sumama ka sa akin. Babaguhin natin ang buhay niyo. Sa loob ng 2 araw na yon, pinilit niyang bumalik sa dati. Nagkalkal siya ng basura. Nagluto ng kaunting kanin para sa kanila ni Bunso. Ngunit iba na ang lahat. Sa tuwing tinitignan niya ang bundok ng basura sa paligid, hindi na lang ito ang tahanan niya. Isa na itong kulungan. Sa 2 araw, habang pinapanood niya si Bunso na masayang naglalaro sa putikan gamit ang sirang laruang kotse na tanging yaman nito, doon siya nakapagdesisyon. Ang mga kamay ng kapatid niya marumi. Ang mga damit may punit. Ang kinabukasan, blanko. Hindi para sa kanya. Para kay Bunso. Kinagabihan, isang itim na kotse, hindi kasing ganda ng mga unang dumating pero halatang mamahalin pa rin, ang tahimik na pumasok sa kanilang eskinita. Isang lalaking nakasweet ang magalang na kumatok sa kanilang pinto. Pinapasundo po kayo ni Sir Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binibihisan niya si Bunso ng pinakamalinis nitong damit. Binitbit niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanilang ari-arian sa mundo. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Bunso habang lumalabas sila. Ate, saan po tayo pupunta? Tanong ng kapatid niya, ang mga mata ay bilog sa pagtataka. Sa isang bagong simula, Bunso, sagot ni Ara, kahit hindi niya sigurado kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon. Nang makapasok sila sa loob ng kotse, ang malambot na upuan at ang amoy ng bagong leather ay parang mula sa ibang planeta. Tahimik lang sila sa buong biyahe. Si Bunso ay nakadikit ang mukha sa bintana, namimilog ang mga mata sa mga naglalakihang gusali at mga kumukutitap na ilaw. Si Ara naman ay pinagpapawisan ng malamig, ang puso niya ay kumakarera sa bawat metro na inilalayo nila mula sa ulingan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate. Bumukas ito ng kusa na parang sa isang pelikula. Pumasok sila sa isang mahabang daan na napapalibutan ng hardin na perpekto ang pagkakaayos. At sa dulo niyon, nakatayo ang isang bahay. Hindi ito bahay. Isa itong mansyon. Puti, malaki at tila palasyo. Bumaba sila ng sasakyan. Hinila ni Ara si Bunso papalapit sa kanya, na parang natatakot na baka mawala ito sa kalakihan ng lugar. Bumukas ang isang napakalaking pinto na gawa sa kahoy, at sumalubong sa kanila si Marco. Nakangiti ito. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong paligid. Ang mga sugat sa mukha nito ay halos magaling na, at ang suot nitong puting polo at slacks ay nagpatingkad sa aura nitong makapangyarihan. Dumating kayo, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng ginhawa. Dahan-dahang pumasok si Ara, hila-hila pa rin si Bunso. At doon, natigilan siya. Napahawak siya ng mas mahigpit sa kapatid niya, takot na baka ang dumi sa kanilang mga tsinelas ay makabahid sa sahig. Ang sahig na gawa sa marmol ay mas makintab pa sa salamin. Ang kisam ay parang abot langit, at may nakasabit na kandelabrang gawa sa libo-libong kristal na kumikinang. Ang lahat ay malawak, malinis, at nakakasilaw. Ate, ang laki bulong ni Bunso. Welcome sa bago ninyong tahanan, sabi ni Marco, at akmang-akayin sila papasok. Marco. Isang boses ang pumutol sa sandali. Isang boses na kalmado, ngunit may talim. Malamig at matigas na parang yelo. Mula sa itaas ng isang malawak na hagdanan, isang babae ang dahan-dahang bumababa. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang leeg at mga daliri ay nagliliwanag sa mga alahas. Diretso ang tindig nito, at ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Ara. Ma, sabi ni Marco, bahagyang nanigas ang tono. Ito si Donna Esmeralda. Ang reyna ng palasyo. Nagpatuloy ito sa pagbaba, ang bawat hakbang ay may bigat at kapangyarihan. Huminto ito sa harap nilang tatlo. Tumingin ito kay Marco, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Ara. Isang tingin na mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang peste na pumasok sa kanyang malinis na pamamahay. Walang ngiti. Walang pagbati.
Ito ba, simula ni Donna Esmeralda, ang boses ay puno ng hindi maitatagong pandidiri. Ito ba ang sinasabi mong tagapagligtas mo? Huminga ito ng malalim na parang may naamoy na masangsang. Isang basurera. Ang salita ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Naramdaman niya ang pag-urong ng kanyang buong pagkatao. Gusto niyang magtago sa likod ni Marco. Gusto niyang takpan ang tenga ni Bunso. Ang hiya ay parang lason na gumapang sa kanyang mga ugat. Ma, please, mabilis na sabi ni Marco, pumagit na sa kanila. Si Ara ang pangalan niya. At si Bunso. Sila ang nagligtas sa buhay ko. Nagligtas? O baka naman naghihintay lang ng kapalit, ganti ni Donna Esmeralda. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa pagkakatitig kay Ara. Hindi sila ganoon, giit ni Marco, tumaas na ang boses. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Ara na nagtaas ito ng boses. Utang ko ang buhay ko sa kanila. Dito sila titira. Sa bahay na ito. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Donna Esmeralda ang kanyang anak at pagkatapos ay isang pekeng, malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung iyan ang gusto mo, anak, sabi nito sa isang matamis ngunit mapanganib na tono. Lumingon ito sa isang katulong na tahimik na nakatayo sa gilid. Manang, ihatid mo sila. Sa kwarto ng mga katulong sa ibaba. Bago pa man makaprotesta si Marco, tumalikod na si Donna Esmeralda at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay isang deklarasyon ng kanyang tagumpay. Naiwan si Marco na hindi makapagsalita. Naiwan si Ara na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pangako ng isang bagong simula ay biglang naging isang bangungot. Dinala niya si Bunso dito para sa isang mas magandang buhay. Pero ang unang-unang naramdaman nila ay ang pagiging iba, ang pagiging mababang uri. Lumingon si Donna Esmeralda bago tuluyang mawala sa isang pasilyo. Tinitigan niya si Marco. Pagkatapos ay muli siyang tinitigan si Ara. Isang tingin na puno ng babala. Isang tingin na nagsasabing hindi ka nabibilang dito. Lumunok si Ara, nanunuyo ang lalamunan. Ngayon, alam na niya. Hindi lang ang kahirapan ang kalaban niya. May bago siyang kalaban. At ang kalaban na iyon ay ang reyna mismo ng mansyon. Sa kanyang marangyang opisina, naupo si Dong Esmeralda at kinuha ang kanyang telepono. Isang numero ang kanyang tinawagan. Hello, sabi niya sa malamig na boses. May ipapatrabaho ako sa'yo. Alamin mo ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Araceli. Mula sa ulingan. Bawat dumi sa pagkatao niya, bawat baho ng nakaraan niya, gusto kong malaman. I'm sorry, Ara. Hindi dapat ganoon ang naging pagbati sa iyo ni Mama. Nakatayo si Marco sa harap ng pinto ng maliit na kwarto kung saan dinala si Ara at Bunso. Simple ang kwarto, pero malinis at may sariling banyo. Malayo sa barong-barong nila sa ulingan, pero malayo rin sa mga grandeng silid sa itaas. Isang malinaw na mensahe. Okay lang, Marco, sagot ni Ara, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Ang tingin nito ay nasa sahig, ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Ang tapang na nakita niya sa ulingan ay tila biglang naglaho, napalitan ng hiya. Hindi okay, giit ni Marco, isang kunot ang nabuo sa kanyang noo. Hindi ko hahayaan na maramdaman mong hindi ka parte ng bahay na ito. Kakausapin ko ulit si Mama. Puno siya ng determinasyon. Mahal niya ang kanyang ina, ngunit hindi niya maintindihan ang pagtrato nito kay Ara. Ang tanging nakikita niya ay isang babaeng may malaking utang na loob sa kanya at isang mabait na tao na hindi nararapat sa ganitong uri ng paghamak. Hindi niya nakikita ang mas malalim na laro, ang mga ngiting may lason na kayang ibigay ng kanyang ina. Kinabukasan, sinubukan niyang bumawi. Dinala niya si Ara sa pinakamalaking mall sa syudad. Sa simula, ayaw pumayag ni Ara. Hindi ako bagay dyan, Marco. Pagtitinginan lang tayo. Hayaan mo sila, sabi ni Marco at hinawakan ito sa kamay. Gusto kong maramdaman mo na espesyal ka dahil iyon ang totoo. Ibinili niya ito ng mga damit. Mga simpleng bestida at blusa na pinili ni Ara, mga bagay na hindi masyadong magarbo ngunit malinis at bago. Sa bawat damit na isinusukat nito, nakikita ni Marco ang unti-unting pagbabalik ng kumpiyansa sa mga mata nito. Nang isukat nito ang isang simpleng dilaw na bestida, natigilan si Marco. Para itong sinag ng araw. Ang ganda mo, sabi niya at nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito. Ang kilig na naramdaman niya ay totoo at simple,
Isang bagay na hindi niya naramdaman sa mga babaeng ipinakilala sa kanya ng kanyang ina. Nang gabing iyon, masaya si Marco. Akala niya nagsisimula ng maging maayos ang lahat. Ngunit ang ina niya ay may ibang plano. Magkakaroon tayo ng isang maliit na salo-salo bukas ng gabi, anunsyo ni Donna Esmeralda sa hapunan. Isang family dinner para formal na maipakilala mo sa ating mga kamag-anak ang bisita mo. Ang paraan ng pagkasabi nito ng si bisita ay may bahid ng pang-insulto, ngunit pinili ni Marco na huwag itong pansinin. That's a great idea, ma, sabi niya, puno ng pag-asa. Akala niya, ito na ang paraan ng kanyang ina para tanggapin si Ara. Napakangingi niya. Kinabukasan, isinuot ni Ara ang dilaw na bestida. Simple lang ang ayos, ngunit para kay Marco, siya ang pinakamagandang babae sa buong mansyon. Hinawakan niya ang kamay nito habang papasok sila sa dining hall kung saan naghihintay ang kanilang mga kamag-anak. Ang lahat ng pag-uusap ay huminto. Ang lahat ng mga mata, mga tiyahin, mga pinsan ay napunta sa kanila. O mas tamang sabihin kay Ara. Ang mga tingin ay puno ng pag-uusisa at, sa iba, ng hayagang paghamak. Siya na ba yon? Narinig ni Marco na bulong ng isang tiyahin niya. Umupo sila sa tabi ni Donna Esmeralda na nasa kanyang trono sa dulo ng mesa. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Everyone, simula ni Donna Esmeralda. I'd like you to meet Araceli. Siya ang maswerteng dalaga na nakakita sa aking anak. Ang bawat salita ay pinili para iparamdam kay Ara na hindi siya kabilang. So, Araceli, sabi ng isang pinsan ni Marco. Saan ka nakatira bago ka nakita ni Marco? Sino ang pamilya mo, iha? Mga taga-saan sila, tanong naman ng isang tiyuhin. Sunod-sunod ang mga tanong tungkol sa pamilya, sa pinag-aralan, sa background. Mga tanong na idinisenyo para ipahiya siya. Nakita ni Marco ang pamumutla ni Ara. Nakita niya kung paano ito yumuko, na parang gusto na lang maglaho sa kinaupuan. That's enough, sabi ni Marco, ang boses ay matigas. Oh, Marco, don't be so sensitive. We just want to get to know her, sabi ni Donna Esmeralda, umaarteng nag-aalala. At sa perpektong tiyempo, na parang isang eksena sa isang pelikula, isang boses ang narinig mula sa pintuan. Am I late? Sorry, the traffic was terrible. Lumingon si Marco at ang puso niya ay bahagyang kumuyom. Nakatayo roon si Isabel Roses. Maganda, sopistikada, at nakasuot ng isang itim na damit na nagpapatingkad sa kanyang perpektong figura. Si Isabel, ang babaeng itinakda ng kanyang ina para sa kanya. Ang kanyang dating kasintahan. Isabel! Tamang-tama ang dating mo, masayang sabi ni Donna Esmeralda, na parang ito ang tunay na panauhing pandangal. Lumapit si Isabel, at walang abiso na niyakap si Marco, at hinalikan ito sa pisngi. I missed you, Marco. I was so worried sick about you. Lumingon ito kay Ara at binigyan ito ng isang ngiting mapanuri. And you must be the one. Ang swerte mo naman. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Tumayo siya. Ara, let's go. Hinilan niya si Ara palabas ng dining hall, iniwan ang mga nagtatakang mukha ng kanyang mga kamag-anak at ang nagtatagumpay ng ngiti ni Donna Esmeralda at Isabel. Marco, ano ba? Protesta ni Ara nang makalayo sila. Hindi ko hahayaang bastusin kanila ng ganoon, sigaw ni Marco, ang galit ay nakatuon sa kawalang katarungan ng lahat. Hindi mo naintindihan, Marco. Tama sila. Hindi ako bagay dito. Hindi yan totoo. Pumasok siya sa library at isinara ang pinto ng malakas. Ilang sandali pa, kumatok ang kanyang ina. Binuksan niya ang pinto. Si Donna Esmeralda ay may mga luha sa kanyang mga mata. Anak, anong ginawa ko? Nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Ayoko lang na masaktan ka. Ayoko lang na samantalahin ka ng mga taong hindi natin kauri. Nawala ang galit ni Marco. Napalitan ito ng awa at pagkakasala. Ang kanyang ina na nag-alala lang naman para sa kanya. Niyakap niya ito. I'm sorry, ma. I'm sorry for shouting. It's okay, anak. It's okay, sabi nito, hinahaplos ang kanyang likod. Mahal na mahal ka ni Mama. Hindi nakita ni Marco ang ngiti na sumilay sa labi ng kanyang ina habang nakayakap ito sa kanya. Hindi niya alam na pag-alis niya, nag-angat ng baso ng alak sina Donna Esmeralda at Isabel sa dining hall, nagdiriwang. Ang laro ay nagsisimula pa lang.
Ang mga araw sa mansyon ay parang paglalakad sa isang napakagandang hardin na puno ng mga tinik. Sa umaga, kapag kasama niya si Marco, ang lahat ay tila perpekto. Dinadalhan siya nito ng almusal. Ipinapasyal siya at si Bunso sa malawak na hardin. Ikinukwento nito ang mga bituin sa gabi. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Ara ang isang kaligayahang hindi niya akalain posible. Nakakalimutan niyang isa siyang basurera. Nararamdaman niyang isa siyang babaeng minamahal. Ngunit kapag wala si Marco, ang mga anino ay bumabalik. Ang mga anino ay nasa mga tingin ng mga katulong na nagbubulungan kapag dumadaan siya. Nasa mga ngiti ni Isabel Roses na bigla na lang sumusulpot sa mansyon para bisitahin si Donna Esmeralda. Ngunit ang mga mata ay laging nakatuon kay Marco. At higit sa lahat, ang anino ay nasa malamig na presensya ni Donna Esmeralda, na hindi man siya kinakausap ng direkta, ay laging nakahanap ng paraan para iparamdam sa kanya na isa siyang dumi sa isang malinis na tela. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, masayang-masaya dahil sa wakas ay naipasok na ni Marco si Bunso sa isang magandang preschool na salubong niya si Isabel. "Oh, hi there, Ara," bati ni Isabel, ang ngiti ay kasing tamis ng lason. Hawak nito ang isang baso ng red wine. "Celebrating something? You look happy." Hindi nakasagot si Ara. "You know," patuloy ni Isabel, lumapit ng kaunti. "I admire your courage. Ang tapang mo para isipin na may lugar ka sa mundong ito." At sa isang aksidenteng paggalaw, natabig nito ang sariling baso. Ang pulang alak ay tumapon lahat sa dilaw na bestidang suot ni Ara, ang paborito niya, ang nag-iisang regalo sa kanya ni Marco. "Oh, my God. I'm so sorry," sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. "Clumsy me. Halika, dadalhin kita sa laundry room. O baka gusto mong isuot muna to." Iniabot nito sa kanya ang isang bagay. Isang kulay abong uniforme. Ang uniforme ng isa sa mga katulong. Naramdaman ni Ara na namanhid ang kanyang buong katawan. Iyon ay higit pa sa isang insulto. Iyon ay isang deklarasyon. Hindi siya nakapagsalita. Tumakbo na lang siya pabalik sa kanyang kwarto. Ang mansa sa kanyang bestida ay parang isang marka ng kanyang kahihiyan. Doon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng tahimik. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang mga anino sa kanyang isipan ay naging mas malinaw, mas nakakatakot. Muli niyang nakita ang mukha ng kanyang ama, si Lito, na lasing at galit. Ang mukha ng kanyang ina, si Elena, na umiiyak habang isinusuko siya sa isang lalaking may masamang tingin. "Pasensya na, anak," sabi ng kanyang ina sa panaginip. "Pambayad utang iyo." "Pambayad utang?" Nagising si Ara na sumisigaw. Humihingal at basang-basa ng pawis. Bumukas ang pinto at si Marco ay mabilis na pumasok, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ara. Anong nangyari? Are you okay?" Umupo ito sa tabi niya, niyakap siya. Naramdaman ni Ara ang init at kaligtasan sa mga bisig nito, ngunit ang hiya ay pumipigil sa kanya. Paano niya sasabihin dito ang totoo? Na hindi lang siya iniwan ng kanyang mga magulang. Ipinagbili siya. Isa siyang bagay na may presyo. Masamang panaginip lang, pagsisinungaling niya, yumuko para itago ang kanyang mga luha. Panaginip lang. Hinawakan ni Marco ang kanyang mukha, pinilit siyang tumingin dito. "Pwede mong sabihin sa akin ang lahat, Ara." "Lahat." Ngunit umiling lang siya. Ang sikretong iyon ay masyadong mabigat, masyadong madilim. Sasabihin niya, pero hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa opisina ni Donna Esmeralda, isa pang sikreto ang nabubunyag. Nakatayo sa harap niya ang isang pribadong investigador. Inilatag nito ang isang brown envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. "Ito na po, ma'am, ang mga nahanap ko," sabi ng lalaki. Mahirap silang hanapin. Matagal na silang nagtatago. Binuksan ni Donna Esmeralda ang sobre. Mga litrato. Mga dokumento. Ang pangalan ng ina, Elena. At ang pangalan ng ama. Ang ama niya po ay si Lito. Lito Sandoval, sabi ng investigador. Ayon po sa mga record, nagtrabaho siya bilang driver niyo noon. Natigilan si Donna Esmeralda. Ang pangalang iyon. Lito. Biglang bumalik ang isang alaala mula sa nakalipas na 15 taon. Isang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, nagmamakaawa. Isang nawawalang alahas.
Isang akusasyon. Wala po akong ninakaw, ma'am. Maniwala po kayo. Hindi siya naniwala. Pinahiya niya ito. Tinanggal sa trabaho. Ipinagkalat na ito ay isang magnanakaw para walang ibang tumanggap dito. Isinumpa niya ang lalaki at ang buong pamilya nito. Ngayon, ang anak ng lalaking iyon ay nasa pamamahay niya. Natutulog sa ilalim ng kanyang bubong. Minamahal ng kanyang nag-iisang anak. Ang pagkakataon ay naging isang napakapait na kabalintunaan. Tinitigan ni Doña Esmeralda ang litrato ni Ara. Ang inosenteng mukha. Ang mga matang nagpapaalala sa kanya ng lalaking kanyang sinira ang buhay. Ang galit at pagkasuklam ay gumapang sa kanyang puso. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi niya magustuhan ang babae mula pa sa simula. Ang dugo nito. Ang dugo ng isang magnanakaw. Salamat, sabi niya sa investigador, ang boses ay malamig. Makaalis ka na. Nang mag-isa na lang siya, dinampot niya ang litrato. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Bumalik ka para maghiganti. Bumalik ka para sirain ang anak ko, tulad ng pagsira ko sa tatay mo. Samantala, sa kanyang sariling silid, si Marco ay hindi rin mapakali. Ang mga salita ng kanyang ina sa radyo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ibibigay ko ang lahat. Ngunit hanggang ngayon walang naghahabol. Walang humihingi ng ransom. Ang buong kidnapping ay walang saysay. Binuksan niya ang kanyang laptop. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi tama. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan. Hiniling niya sa kanyang security team ang lahat ng CCTV footage mula sa araw na siya ay nawala, lalo na sa mga kalsada papalabas ng kanilang subdivision. Pabilis niyang pinanood ang mga video. Mga kotse. Mga truck. Walang kahina-hinala. Halos sumuko na siya. Ngunit may isang video na nakakuha ng kanyang pansin. Isang puting van na walang plaka. Normal lang sana, ngunit sa isang saglit, nang dumaan ito sa ilalim ng isang post ng ilaw, may naaninag siyang isang maliit na sticker sa bintana sa likod. Isang pamilyar na logo. Ang logo ng Davila Security Services. Ang sarili nilang ahensya ng seguridad. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ina. Napatitig si Marco sa screen, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi. Hindi maaari. Pero naroon ang ebidensya, paulit-ulit na ipinapakita habang ni-rewind niya ang video. Isang van ng sarili nilang kumpanya, malapit sa kanilang bahay, sa mismong araw na siya ay dinukot. Isang malamig na realisasyon ang unti-unting gumapang sa kanya. Ang kidnapping ay hindi gawa ng isang tagalabas. Gawa ito ng isang taong nasa loob. Ang bawat hakbang ni Ara papasok sa opisina ni Doña Esmeralda ay parang pagtapak sa mga nagbabagang uling. Ang malambot na karpet ay hindi nakabawas sa panlalamig ng kanyang mga paa. Ang hangin ay mabigat at amoy mamahaling pabango at lumang kahoy. Ito ang lungga ng leon. Nakatayo si Doña Esmeralda malapit sa malaking bintana, nakatalikod sa kanya, hawak ang isang kopitan ng alak. Hindi ito lumingon. Maupo ka, Araceli. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ang kalamigan ay tumagos hanggang sa buto ni Ara. Umupo si Ara sa isang upuang katad sa harap ng malaking lamisang gawa sa mahogany. Ang upuan ay napakalaki para sa kanya, na parang lalo siyang lumiliit. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan para itago ang panginginig ng mga ito. Alam mo ba, simula ni Doña Esmeralda, dahan-dahan itong lumingon, na ang pinakakinamumuhian ko sa lahat ay ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi nakasagot si Ara. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Naglakad ito papunta sa lamesa at may inilapag na isang folder. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang dokumento at isang litrato. Itinulak niya ito papalapit kay Ara. Kilala mo ba ang lalaking yan? Nanginginig na tiningnan ni Ara ang litrato. Luma na at kupas. Isang lalaking payat, nakangiti ng alanganin. Sa tabi nito ay isang babaeng may malungkot na mga mata. Ang kanyang ina at ama. Si Lito. Isang malaking bato ang tila bumara sa kanyang dibdib. Aama ko po. Tama, sabi ni Doña Esmeralda, at umupo ito sa kanyang trono, ang upuang katad sa likod ng mesa. Tinitigan niya si Ara na parang isang hukom na maghahatol. Ang ama mo, si Lito Sandoval.
Nagtrabaho siya para sa amin. Isa siyang driver. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Binigyan ko siya ng tiwala. Huminto ito, hinayaang mabitin sa hangin ang mga salita. At sinira niya ang tiwalang iyon. Ibinuklat nito ang folder at ipinakita ang mga dokumento sa loob. Mga peking police report. Mga peking testimonya. Ninakawan niya ako, Ara. Isang mamahaling kwintas na pamana pa sa akin ng aking ina. Ipinagkatiwala ko sa kanya at iyon ang isinukli niya sa akin. Hindi po totoo yan. Bulong ni Ara, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mabait po ang tatay ko eh. Mabait, tumawa si Donna Esmeralda, isang tawang walang kagalakan. Ang tatay mo ay isang magnanakaw at isang sugarol. Iyon ang dahilan kung bakit kayo naghirap. Iyon ang dahilan kung bakit ipinagbili ka niya, hindi ba? Ang huling mga salita ay parang isang punyal na sumaksak ng diretsyo sa puso ni Ara. Ang kanyang pinakamadilim na sikreto, na ibinulong lang niya kay Marco sa gitna ng isang panaginip, ay nasa bibig na ngayon ng babaeng ito. Paano? Kaya huwag mong sabihin hindi totoo, patuloy ni Donna Esmeralda, ang boses ay nagiging mas matalas. Ang lason ay nasa dugo ninyo. Ang lason ng pagnanakaw, ng pagsisinungaling. At ngayon, dinala mo ang lasong iyon sa pamamahay ko. Dinala mo yan sa anak ko. Tumayo ito at lumapit sa kanya, yumuko hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Akala mo ba hindi ko nakikita? Ang mga paawa mo. Ang mga luha mo. Ginagamit mo ang kabaitan ng anak ko. Ginagayuma mo siya para makuha mo ang lahat ng ito, hindi ba? Para makaganti ka sa ginawa ko sa ama mo. Hindi po mahal ko po si Marco eh. Humagulgol si Ara. Pag-ibig, muling tumawa si Donna Esmeralda. Ang isang basurera ay walang alam sa pag-ibig. Ang alam niyo lang ay kung paano manamantala. Sisirain mo lang ang buhay ng anak ko. Sisirain mo ang pangalan ng pamilyang ito. Bumalik si Donna Esmeralda sa kanyang lamesa. May kinuha siyang isa pang folder. Ito ay bago at malinis. Inilapag niya ito sa harap ni Ara. Alam mo ba kung ano ito? Nanginginig na binuksan ni Ara ang folder. Nakita niya ang pangalan ni Bunso. Ang litrato nito na nakangiti. Isang admission form mula sa isang mamahaling international school. Ang pangarap na ibinigay ni Marco sa kanila. Maganda ang kinabukasan ng kapatid mo, hindi ba? Sabi ni Donna Esmeralda sa isang mapanganib na tinig. Mag-aaral siya kasama ang mga anak ng mayayaman. Magkakaroon siya ng buhay na hindi mo kailanman naranasan. Isang buhay na malayo sa basura. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Ara. Pero isang tawag ko lang, Ara. Isang tawag ko lang, at lahat ng pinto ay magsasara para sa kapatid mo. Sisiguraduhin kong kahit sa pampublikong eskwelahan ay hindi siya makakapasok. Sisiguraduhin kong babalik kayo sa putikan kung saan kayo nararapat. Iyon na. Ang huling pag-asa ni Ara. Ang kinabukasan ni Bunso. Hawak-hawak ito sa mga palad ni Donna Esmeralda. Wala nang natirang lakas si Ara. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Lumuhod siya sa malamig na sahig na marmol. Maawa po kayo. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Parang awa niyo na po. Huwag po ang kapatid ko. Ako na lang po. Ako na lang po ang parusahan niyo. Tiningnan siya ni Donna Esmeralda mula sa itaas, ang mukha ay walang emosyon. Isang reynang nakatingin sa isang pulubi. Kung ganoon, alam mo na ang kailangan mong gawin. Layuan mo si Marco. Mawala ka sa buhay niya. Ngayon din eh. Umiling si Ara. Hindi ko po kaya. Mahal na mahal ko po siya. Kung mahal mo siya, palalayain mo siya mula sa sumpa ng pamilya mo, sabi ni Donna Esmeralda. Sumulat ka ng liham. Sabihin mong hindi mo na siya mahal. Sabihin mong pinagsawaan mo na siya at babalik ka na sa mundo mo. Gawin mong isipin niya na ikaw ang may kasalanan. Gawin mong kamuhian ka niya. Ang bawat salita ay isang torture. Nakatitig lang si Ara sa sahig, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa makintab na marmol. Ang kinabukasan ni Bunso sa isang kamay, ang kanyang puso sa kabila. Ngunit para sa kanya, hindi na ito isang pagpipilian. Dahan-dahan, tumango siya, ang paggalaw ay halos hindi makita. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang bibig, basag at walang buhay. Oo po. Gagawin ko po.
Pagkatapos ng pag-uusap nila ng security chief, isang kakaibang enerhiya ang bumalot kay Marco. Hindi galit. Hindi takot. Kundi isang malinaw na layunin. Ang lahat ng pagdududa niya kay Ara, ang lahat ng sakit ng ulo na dulot ng mga panaginip nito, ang lahat ng hiya na nakita niya sa mga mata nito, lahat ay may dahilan na ngayon. Hindi siya ang kalaban. Pareho silang biktima sa isang larong hindi nila alam. Isang laro na minanipula ng sarili niyang ina. Kailangan niyang makita si Ara. Ngayon din. Mabilis ang kanyang mga hakbang palabas ng library, pababa sa pasilyo patungo sa kwarto nito. Sa bawat hakbang, inihahanda niya ang kanyang sasabihin. Ara, patawad. Alam ko na ang lahat. Hindi mo kasalanan. Ako ang bahala. Lalabanan natin siya ng magkasama. Puno ng pag-asa ang puso niya. Ang pag-asa na kapag nalaman ni Ara ang totoo, mawawala na ang mga anino sa pagitan nila. Nakarating siya sa pinto ng kwarto nito. Kakatoksa na siya, ngunit napansin niyang bahagya itong nakabukas. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ara. Katahimikan. Ang unang napansin niya ay ang kaayusan. Masyadong maayos. Ang kumot sa kama ay perpektong nakatupi. Ang mga damit na binili niya para dito ay wala na sa aparador. Ang sirang laruang kotse ni Bunso na laging nasa sulok ay wala na rin. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ara. Bunso. Walang sumasagot. Pumasok siya ng tuluyan. Ang kwarto ay malinis ngunit walang buhay. Tila hindi tinirhan. At sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ito. Isang piraso ng papel nakatupi ng maayos. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha ito. Papel ito mula sa isang mumurahing notebook, hindi sa mamahaling stationery na ginagamit sa mansyon. Ang sulat kamay ay nanginginig na parang isinulat sa gitna ng pag-iyak. Binuksan niya ito. Marco. Patawad. Kailangan ko nang umalis. Salamat sa lahat. Salamat sa mga damit, sa pagkain, sa pangarap na ipinakita mo sa akin. Pero hindi ito ang mundo ko. Hindi ako bagay dito. At hindi ka bagay sa akin. Nagsasawa na ako. Pagod na akong magpanggap na maging isang taong hindi naman ako. Ang buhay sa mansyon, ang mga damit, ang mga tao, hindi ko na kaya. Babalik na ako sa lugar kung saan ako nararapat. Huwag mo na akong hanapin. Kalimutan mo na ako. Ara. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Paulit-ulit niyang binasa ang liham, umaasang sa susunod na pagbasa ay mag-iba ang mga salita. Hindi. Hindi to si Ara. Ang Ara na kilala niya, ang Ara na nagligtas sa kanya, ang Ara na namumula kapag tinititigan niya, ay hindi magsusulat ng ganito. Ito ay malupit, malamig at walang utang na loob. Ngunit naroon ang sulat kamay. Ang pangalan. Gumuho ang pag-asa sa kanyang dibdib. Napalitan ito ng isang matinding sakit. At sa ilalim ng sakit na yon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy ng galit. Hindi galit kay Ara. Kundi sa taong nasa likod ng lahat ng ito. Kinuyom niya ang sulat sa kanyang kamay at lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabilis. Mabigat at may determinasyon. Isang bagyo ang namumuo sa loob niya at malapit na itong sumabog. Natagpuan niya ang kanyang ina sa grandeng sala, kalmadong nagbabasa ng isang libro na parang walang nangyari. Nasaan si Ara? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong sala, nagpatigil sa lahat ng katulong na nasa paligid. Tinaas ni Doña Esmeralda ang kanyang tingin mula sa libro, ang mukha ay nagpapanggap na nagulat. Marco. What's wrong? Bakit ka sumisigaw? Inihagis ni Marco ang lukot na sulat sa mesang nasa pagitan nila. Huwag na tayong maglokohan, ma, alam ko na. Nasaan siya? Tumayo si Doña Esmeralda, ang kalmadong maskara ay unti-unting nababakbak, napapalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Umalis na siya. At dapat mo siyang pasalamatan. Sa wakas, natauhan din ang babaeng iyon. Anong ginawa niyo sa kanya? Ako? Wala, sabi nito, ang boses ay puno ng pagkukunwari. Kusa siyang umalis. Nakita na niya siguro na hindi siya nabibilang dito. Magsinungaling kayo sa lahat, ma, pero hindi na sa akin, sigaw ni Marco, ang isang ugat sa kanyang leeg ay pumipintig.
Alam ko na ang tungkol sa kidnapping. Alam kong kayo ang may pakana ng lahat. Natigilan si Donna Esmeralda. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay totoo, ngunit agad itong napalitan ng depensa. Ginawa ko lang iyon para protektahan ka. Para ipakita sa iyo kung gaano kapanganib ang mundo sa labas. Para protektahan ako. O para kontrolin ako, sumabog si Marco. At si Ara pinilit niyo siyang umalis. Pinilit niyo siyang isulat to. Sa wakas, lumabas ang totoong kulay nito. Ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Pinalayas ko siya. At dapat lang sa kanya yon. Dahil alam ko na rin ang lahat, Marco. Alam ko na kung sino siya. Anong ibig niyong sabihin? Lumapit si Donna Esmeralda, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang babaeng kinahuhumalingan mo ang tagapagligtas mo ay anak ng magnanakaw na sumira sa tiwala ko. Anak siya ni Lito Sandoval. Napatanga si Marco. Lito. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, patuloy na sigaw ng kanyang ina, ang boses ay umaabot na sa pagiging isterikal. Para iligtas ka sa anak ng magnanakaw na yon. Isang babaeng may maduming dugo. Isang sumpa sa pamilyang ito. Sa isang iglap, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang galit ng kanyang ina. Ang pagtrato nito kay Ara. Ang biglaang pag-alis ni Ara. Ang lahat ay konektado sa isang kasalanang nangyari maraming taon na ang nakalipas. Tinitigan ni Marco ang kanyang ina. Ang babaeng buong buhay niyang tiningala at minahal. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghera. Isang taong puno ng galit at kayang manira ng buhay para lang sa sariling kapakanan. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakabibinging kawalan. Isang malalim at malamig na pagkasira. Hindi niyo ako iniligtas, ma, sabi ni Marco, ang boses niya ngayon ay mahinahon, ngunit mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sinira niyo ang lahat. Tumalikod siya. Saan ka pupunta, Marco? Bumalik ka dito, sigaw ni Donna Esmeralda. Ngunit hindi siya lumingon. Naglakad siya papalayo. Nilagpasan niya ang mga katulong na nakayuko. Nilagpasan niya ang mga mamahaling palamuti. Naglakad siya patungo sa malaking pinto. Binuksan niya ito at humakbang palabas, palayo sa mansyon, palayo sa kayamanan, palayo sa kanyang ina. Naiwan si Donna Esmeralda na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig at hindi makapaniwala, habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang nag-iisang anak. Sa labas, huminga ng malalim si Marco. Wala siyang kotse. Wala siyang pera sa bulsa. Wala siyang plano. Isa lang ang alam niya. Hahanapin niya si Ara. Kahit saan pa man siya magpunta. Ara. Lumipas ang mga linggo na parang mga blangkong pahina sa isang talaarawan. Ang San Ignacio ay isang maliit at maalikabok na bayan sa probinsya, malayo sa ingay ng Maynila at sa kinang ng mansyon. Dito, walang nakakakilala sa kanila. Walang mga matang mapanghusga, walang mga ngiting may lason. Payapa. Ngunit ang kapayapaan ay may kasamang isang nakabibinging kawalan. Nagtatrabaho si Ara sa isang maliit na karinderya sa tabi ng palengke. Mula umaga hanggang hapon, ang kanyang mga kamay ay abala. Naghihiwa ng gulay, naghuhugas ng mga plato, nagsiserve ng pagkain. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal, paulit-ulit, na parang isang makinang walang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang isip at puso ay naiwan sa isang lugar na pilit na niyang kinakalimutan. Ate, okay ka lang po? Gabi na. Nakaupo sila ni Bunso sa sahig ng kanilang inuupahang maliit na kwarto. Tinitingnan siya ng kapatid niya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi nararapat sa isang 7 taong gulang na bata. Okay lang ako, Bunso, sagot ni Ara, ngunit hindi niya magawang ngumiti. Hindi na niya alam kung paano. Hindi ka na po ngumingiti, sabi ng bata sa isang mahinang boses. Mismo na po ba si Kuya Marco? Ang pangalan ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang dibdib. Napaiwas siya ng tingin. Kumain ka na. May pasok ka pa bukas. Iyon ang tanging bagay na nagpapatuloy sa kanya. Ang pag-aaral ni Bunso. Bago sila umalis, ibinigay sa kanya ni Donna Esmeralda ang isang makapal na sobre ng pera. Bayad sa iyong pananahimik, sabi nito. Masakit man, tinanggap niya. Hindi para sa kanya, kundi para sa edukasyon ni Bunso. Ito ang kabayaran sa kanyang wasak na puso.
Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, may pumasok na isang mag-asawa sa karinderya. Nagtatawanan sila, magkahawak ang kamay. Umupo sila sa isang sulok, at nakita ni Ara kung paano marahang hinawi ng lalaki ang buhok na tumatakip sa mukha ng babae. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng pagmamahal. Biglang bumigat ang paghinga ni Ara. Nabitawan niya ang basahan. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kusina, bago pa may makakita. Sumandal siya sa pader. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. At isang butil ng luha, isang traidor na luha, ang pumatak mula sa kanyang mata at dumaloy sa kanyang pisngi. Ang unang luha sa loob ng maraming linggo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang mukha ni Marco ang nakita niya. Ang ngiti nito. Ang init ng kamay nito. Ang pangako sa mga mata nito. Pinalis niya ang luha ng may galit sa sarili. Tapos na, Ara, sabi niya sa isip. Wala na. Ito ang pinili mo. Marco. Ang unang lugar na pinuntahan ni Marco ay ang ulingan. Naglakad siya sa pamilyar na putikang daan, hindi na sakay ng isang magarang kotse, kundi nakayapak sa tsinelas at nakasuot ng simpleng damit na nabili niya sa unang ukay-ukay na nakita niya. Ang lahat ng pera sa kanyang wallet ay ang tanging yaman niya ngayon. Ang mga matang dati na mamangha sa kanyang sasakyan ay ngayoy puno ng pag-uusisa at awa. Ang dating makapangyarihang si Marco de Villa ay isa na ngayong ordinaryong taong naglalakad sa putik, hinahanap ang isang nawawalang piraso ng kanyang puso. Pinuntahan niya ang tindahan ni Aling Nena. Ang matanda ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, puno ng pagtataka. Sir Marco, anong nangyari sa inyo? Aling Nena, si Ara po. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Tanong ni Marco, ang boses ay desperado. Umiling si Aling Nena, ang mukha ay puno ng awa. Wala, iho. Walang may alam. Isang gabi may kotseng dumating. Kinaumagahan wala na sila ni Bunso. Walang paalam. Ang unang pag-asa ni Marco ay gumuho. Lumipas ang mga araw na naging mga linggo. Ang mga linggo ay naging halos 2 buwan. Ang pera niya ay unti-unting nauubos. Ibinenta niya ang kanyang mamahaling relos para may panggastos. Tumira siya sa isang maliit at murang paupahan. Kumain siya sa mga karinderya. Naranasan niya ang buhay na hindi niya kailanman inakala. Ngunit hindi siya sumuko. Pumunta siya sa mga terminal ng bus, ipinapakita ang litrato ni Ara na palihim niyang kinunan gamit ang kanyang cellphone noong nasa mansyon pa ito. Pumunta siya sa mga daungan, nagbabaka sakaling sumakay ito ng barko papuntang probinsya. Kumuha siya ng isang murang pribadong investigador, hindi kasing galing ng mga tauhan ng kanyang ina, ngunit sapat na para maghanap ng mga posibleng bakas. Ang bawat lead ay isang pagkabigo. Isang babaeng kamukha raw ni Ara sa Cebu, hindi pala siya. Isang pamilyang may apelyidong katulad ng sa kanya sa Iloilo, maling pamilya. Bawat pagkabigo ay parang isang maliit na kamatayan, ngunit sa bawat umaga, bumabangon siyang muli, hinihimok ng alaala ng mga mata ni Ara at ng kasalanang kailangan niyang itama. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kwarto, pagod at halos mawalan na ng pag-asa, tumunog ang kanyang cellphone. Ang investigador. Sir, may lead ako. Mukhang positibo to, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang probinsya sa timog. May pinsan ang isa sa mga dati nilang kapitbahay sa ulingan na lumipat doon. May nakita raw siyang dalaga na kamukha ng nasa litrato nagtatrabaho sa isang karinderya sa palengke ng bayan ng San Ignacio. San Ignacio. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ang pag-asa, na akala niya'y tuluyan ng namatay, ay muling nag-alab. Kinabukasan, sumakay siya ng bus sa isang mahabang biyahe patungong timog. Hindi siya natulog. Nakatingin lang siya sa bintana, sa bawat bayang kanilang dinadaanan, nagdarasal na ito na ang tama. Hapon na nang makarating siya sa San Ignacio. Maalikabok ang kalsada. Ang init ay nakakapasong. Naglakad siya papunta sa sentro ng bayan, sa palengke kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Ang amoy ng mga prutas, ng isda, at ng pawis ng mga tao ay nagsasama-sama sa hangin. Nilibot niya ang kanyang paningin. Mga tindera, mga mamimili, mga batang naghahabulan. Puso niya ay kumakabog sa bawat babaeng kanyang nakikita na halos kaedad ni Ara. At pagkatapos, sa di kalayuan, malapit sa isang poso, nakita niya ito. Isang anino. Isang pamilyar na anino.
Isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, ang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng buntot. Nakatalikod dito, nag-igib ng tubig. May kung anong pamilyar sa tindig nito. Sa paraan ng pagbubuhat nito ng balde. Sa pagkayuko ng mga balikat nito na tila may pasan na problema ng buong mundo. Dahan-dahan itong lumingon para ayusin ang hawak sa balde. At sa saglit na yon, nasilayan ni Marco ang kanyang mukha mula sa gilid. Tumigil ang kanyang mundo. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Ang ingay ng palengke ay naglaho. Ang lahat ng kanyang pagod, lahat ng kanyang paghahanap, lahat ng kanyang paghihirap, ay nagtapos sa sandaling iyon. Nasa harap na niya ang kanyang nawawalang paraiso. Si Ara. Marco. Nakatayo lang si Marco, hindi gumagalaw, na parang natatakot na kapag kumurap siya ay maglalaho si Ara na parang isang panaginip. Mas payat ito ngayon. Ang mga balikat nito ay bahagyang hukot, na parang may pasan na kalungkutang hindi nakikita. Ang dating kislap sa mga mata nito na minsan niyang nakita ay wala na, napalitan ng isang blanko at pagod na tingin. Nasasaktan siyang makita ito ng ganoon. At alam niya kung sino ang may kasalanan. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Ara. Isang salita lang. Ngunit sa katahimikan ng hapon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Ara. Narinig niya ang kanyang pangalan. Isang boses na pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala sa loob ng nagdaang mga buwan. Isang boses na naririnig niya sa kanyang mga panaginip at sa bawat pag-ihip ng hangin. Isang boses na imposible. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. At doon, sa gitna ng mga tao sa palengke, nakatayo siya. Hindi na siya ang makisig na na nakasuit. Nakasuot lang ito ng simpleng shirt at pantalon. Mas payat din ito. May bakas ng pagod sa mga mata nito. Ngunit siya pa rin yon. Ang kanyang Marco. Ang mga balde ng tubig ay biglang bumagsak mula sa kanyang mga kamay. Plak! Ang tubig ay sumabog sa kanyang paanan, nabasa ang laylayan ng kanyang bestida, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking naglalakad palapit sa kanya. Ang unang pumasok sa isip niya ay takot. Isang matinding takot. Nahanap niya ako. Paano? Malalaman ito ni Donna Esmeralda. Paano si Bunso? Anong ginagawa mo rito? Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig, ang boses ay nanginginig. Umatras siya ng isang hakbang. Umalis ka na. Please. Marco. Hindi ako alis, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi siya titigil hanggat hindi nito naririnig ang katotohanan. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng magbanta sa kanyang mga mata. Hindi ako bagay sa'yo. Isa akong sumpa. Anak ako ng isang magnanakaw. Umuwi ka na sa mundo mo, Marco. Huwag mo na kaming guluhin. Ang bawat salita ay isang patunay ng mga kasinungalingang ipinakain sa kanya ng ina niya. At mas lalo lang nitong pinatibay ang kanyang determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Malamig ito at nanginginig. Hindi totoo yan, sabi niya, tinititigan ito ng diretsyo sa mga mata. Pakinggan mo ako, Ara. Please, pakinggan mo ako kahit ngayon lang. Hinila niya ito palayo sa mga nag-usyosong mata ng mga tao, sa isang tagong eskinita sa likod ng palengke. Ang tatay mo Simula niya, huminga ng malalim. Si Lito inosente siya. Natigilan si Ara. Ang pag-iyak niya ay biglang huminto. Tinitigan niya si Marco, ang mukha ay puno ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Ang nanay ko ang may kasalanan ng lahat, patuloy ni Marco, ang bawat salita ay puno ng bigat ng kasalanan ng kanyang pamilya. Siya ang nag-frame sa tatay mo. Walang ninakaw ang tatay mo, Ara. Pinagbintangan lang siya para may mapagbalingan ng galit ang nanay ko. Pinalayas niya, sinira ang pangalan niya lahat ng paghihirap ninyo, siya ang may kasalanan. At ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pag-imbestiga niya. Ang tungkol sa peking kidnapping na pakana rin ng kanyang ina. Ang tungkol sa pag-uusap nila sa sala. Lahat ng kasinungalingan. Lahat ng manipulasyon. Ara. Ang bawat salita ni Marco ay parang mga martilyong dumudurog sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon.
Ang kanyang ama inosente. Ang kahihiyang pasan-pasan niya mula pagkabata. Ang paniniwalang may masama sa dugo niya. Ang pagtanggap niya na isa siyang kamalasan. Ang lahat ng iyon isang kasinungalingan. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa putikang lupa, hindi na napigilan ang isang malakas na hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito iyak ng kalungkutan. Iyak ito ng isang taong biglang pinalaya mula sa isang habambuhay na pagkabilanggo. Iyak ito ng sakit para sa kanyang ama na nagdusa ng walang kasalanan. Iyak ito ng galit sa isang mundong napakadaya. Naramdaman niya ang mga bisig ni Marco sa paligid niya, niyayakap siya ng mahigpit habang umiiyak siya sa dibdib nito. Lumuhod din ito sa putik para samahan siya. Patawad, Ara, bulong ni Marco sa kanyang buhok. Patawad sa ginawa ng pamilya ko. Patawad dahil hindi ko nalaman agad. Niyakap niya ito pabalik, ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa damit nito na parang ito na lang ang tanging bagay na totoo sa mundo. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, marahan siyang itinayo ni Marco. Hinawakan nito ang kanyang mukha sa pagitan ng mga palad nito. Ara, sabi nito, ang boses ay puno ng isang emosyong hindi niya pa kailanman narinig mula dito. Hindi ako nandito para iligtas ka. Hindi ako ang prinsip at hindi ikaw ang damsel in distress. Nandito ako para humingi ng tawad. At nandito ako para makiusap. Makiusap na bigyan mo ako ng pagkakataon na bumuo tayo ng sarili nating mundo. Isang mundong walang mansyon, walang pera, walang mga kasinungalingan. Isang mundong para lang sa ating dalawa, kung saan pantay tayo. Kung saan magkasama nating bubuin ang lahat mula sa simula. Tinitigan niya ang mga mata nito. Wala na roon ang binatang si. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking nasaktan, nagsisi, ngunit puno ng pagmamahal at determinasyon. Ara. 8. Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Sabay silang lumingon. Nakatayo sa dulo ng eskinita si Bunso, ang mga mata ay bilog at nagtataka. Tinitignan niya si Ara, pagkatapos ay ang lalaking kasama ng kanyang ate. Lumapit ito, humihila sa laylayan ng bestida ni Ara. Ate, sino po siya? Ang simpleng tanong ng isang bata. Ngunit para kay Ara, iyon ang pinakamabigat na tanong sa buong mundo. Ang kanyang sagot ang magdidikta kung isasara na ba niya ang pinto ng nakaraan o bubuksan niya ito para sa isang bagong simula. Ara. Tinitigan ni Ara si Bunso, ang kanyang kapatid na ang kinabukasan ay naging dahilan ng kanyang pagsasakripisyo. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco, ang lalaking tumawid ng dagat at lupa para hanapin siya at ibigay sa kanya ang katotohanang nagpalaya sa kanya. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting pagod ngunit puno ng pag-asa. Lumuhod siya para magkapantay sila ni Bunso. Hinawakan niya ang maliliit na balikat nito. Bunso, sabi niya, ang boses ay kalmado na at malinaw. Siya si Marco. Pamilya natin siya. Ang salitang ki-pamilya ay tumatak sa hangin. Naramdaman ni Ara ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Mga luha ng pasasalamat. 3 taon makalipas. Ang amoy ng sariwang lupa at bagong pinturang kahoy ang bumati kay Ara tuwing umaga. Hindi sila bumalik sa Maynila. Hindi sila tumira sa isang mansyon. Nanatili sila sa probinsya, ngunit sa isang bahay na sila mismo ang nagtayo. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga gulay at mga bulaklak na sila mismo ang nagtanim. Sa harap ng kanilang bahay ay isang maliit na gusali. Pag-asa Weaving Cooperative, ang nakasulat sa isang karatulang kahoy na si Marco mismo ang nag-ukit. Doon, tinuruan nila ang mga kababaihan sa kanilang komunidad na maghabi ng mga magagandang tela mula sa lokal na materyales. Hindi ito isang malaking korporasyon, ngunit isa itong negosyong may puso. Isang social enterprise na nagbibigay ng kabuhayan sa iba, isang bagay na pareho nilang pinangarap. Si Ara, gamit ang kanyang pagiging malikhain, ang namamahala sa mga disenyo. Si Marco, gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo, ang naghahanap ng mga mamimili sa syudad. Magkasama. Laging magkasama. Mahal, may tawag ka, sabi ni Marco, papalapit sa kanya habang nagdidilig siya ng mga halaman. Inabot nito sa kanya ang cellphone. Inilagay ni Ara ang telepono sa kanyang tainga.
Hello. Ake. Kamusta na po? Isang masayang boses ng isang teenager ang narinig niya. Bunso, napangiti si Ara. Okay ka lang ba dyan? Kumakain ka ba sa tamang oras? Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Opo, Ake. Grabe, ang hirap ng calculus, reklamo ni Bunso, na ngayon ay isang first-year college student sa isang magandang universidad sa Maynila, scholar sa kursong engineering. Nga pala, pinapakamusta ka ni tatay at nanay. Napangiti si Ara. Isang taon matapos silang magsimulang muli, naglakas loob sila ni Marco na hanapin ang kanyang mga magulang. Natagpuan nila sila sa isang malayong probinsya, namumuhay ng simple. Si Lito, ang kanyang ama, ay matanda na at may sakit, ngunit ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay totoo. Si Elena, ang kanyang ina, ay hindi tumigil sa pag-iyak at paghingi ng tawad. Mahirap sa simula, ngunit natutunan ni Ara ang magpatawad. Dahil naintindihan niya na ang kanyang mga magulang ay biktima rin ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Ngayon, regular na silang nag-uusap. Ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Marco at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba nito sa kanyang balikat. Kamusta raw ang future engineer natin? Nagrereklamo sa kalkulus, natatawang sagot ni Ara. Niyakap niya ang mga braso ni Marco. Tahimik silang nakatayo, pinapanood ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kanilang hardin. Ito ang kanilang kapayapaan. Isang kapayapaang pinaghirapan. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Ara. Ang selyo ay mula sa isang mamahaling stationery. Mula ito kay Donna Esmeralda. Binuksan niya ito ng mag-isa. Maikli lang ang sulat. Walang paghingi ng tawad. Ngunit sa pagitan ng mga linya, nabasa ni Ara ang kalungkutan at pagsisisi. Nagsasabi ito na ang kumpanya ay unti-unting bumabagsak nang wala si Marco. Nagsasabi ito na ang mansyon ay malamig at malungkot. Nagtatanong ito kung masaya ba ang kanyang anak. Matapos basahin, maingat na tinupi ni Ara ang sulat at itinabi sa isang kahon. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Awa na lang. Matagal na niyang pinatawad ang matanda sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila ni Marco sa maliit nilang beranda, nakatingin sa mga bituin, hinawakan ni Ara ang kamay nito. Marco, sabi niya. Enan? Salamat. Tumingin ito sa kanya, nagtataka. Para saan? Salamat sa paghahanap sa akin. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Hindi lang ikaw ang hinanap ko, Ara. Hinanap ko rin ang sarili ko. At natagpuan ko lang siya noong natagpuan kita. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinalikan. Salamat sa pagliligtas sa akin, noon at ngayon. Ngumiti si Ara, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng kapayapaan at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at binuo mula sa mga abo. Sabay nating iniligtas ang isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa madilim na gabi sa tambakan hanggang sa pagsibol ng isang bagong umaga sa probinsya, naging karamay ko kayo sa bawat tawa, luha, at kilig. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, iisa lang ang nasa isip ko, na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, ang tunay na pag-ibig, kapag itinanim sa katotohanan at diniligan ng pagpapatawad, ay palaging mananaig. Nais kong iparating na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay kayang maging isang ilaw sa pinakamadilim na gabi. Sana, ang kwento ni Ara at Marco ay nag-iwan ng isang maliit na marka sa inyong mga puso, isang paalala na lahat tayo ay may kakayahang bumangon, magpatawad, at lumikha ng ating sariling bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.